Ito ay tungkol po sa schistosomiasis, which is also a parasitic disease. Cause po ito ng blood fluke. So when we say fluke, ano po ito? Flatworm. At significant public health problem ito sa tropical and subtropical region, particularly sa Africa, South America, and part of Asia. So kasama ho tayo doon. And ang mga endemic areas for schistosomiasis sa Mindoro ho, Oriental and Occidental Mindoro, sa Sorsogon, Bicol Region, may mga specific municipalities, yung mga lalapit ho sa mga freshwater sources. Sa Visayas, Eastern Visayas, so Leyte, includes na towns such as Palo and Barugo. Sa Samar, Northern, Eastern, and Western Samar. Sa Bohol, Negros, Oriental. Mindanao, marami ho sa Mindanao, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao Region, and Zamboangas Peninsula or Zamboanga del Sur. Kung kayo ho ay isa sa mga lugar na to nakatira, so wag ho kayong kumain ng snail kasi ho, isa ho yung sa reason why we brought this up. Ang dami hong tao na kumakain ng snail, kuhol or suso. Oncomelania quadrasi ang scientific name ng snail na intermediate host ng parasite na to, no? So, hindi ho dapat kinakain ng snail. Kaya ho, when we talk of cancer, ang root cause is what? Parasite, fungus, isopropyl alcohol, and aflatoxin. Now, sa parasite po, ang pinanggagalingan nito sa dog or aso, sa snail, and isaw. So, yung snail ho, kasama ho sa pinanggagalingan ng parasite. Sa mga pasyente yung natignan namin, kung hindi ho dog, kung hindi kumain ng isaw, so nakakain niya ng snail. Imposible hong wala doon sa tatlong yun. Kasi doon ho sa tatlong source na yun, nakukuha ang liver fluke. Flatworm causing cancer. So, aside from liver fluke, ito nga ho, no? Pag kumakain kayo ng snail, possible ho na makakuha kayo ng schistosomiasis, which is, ayun, intermediate host din ho is what? Yung snail. Yung iba ho, sarap na sarap pa sa escargot. So, wag kayong kumain ng snail. Sa clinic ho, meron tayong yung ating mga blood cleansing. So, high dose vitamin C, yung blue light ng laser, yung ultraviolet, yung ozone, and the Rife machine. Yung Rife machine ho, napoprogram ho yan sa schistosomiasis. So, yan, lahat po yan can kill schistosoma. Now, yung ordinary ho kasing anti-parasite sa butika o sa drugstore, hindi ho siya effective. Flatworm. So, yun nga, palagi kong sinasabi na yung mga anti-parasite to sa drugstore, it is only effective for roundworm. Hindi ho siya effective sa flatworm. So hindi ho tatamaan ng schistosoma at saka yung mga parasite causing cancer. Ang dapat ho kasi dyan, praziquantel. And praziquantel is not available for human. Mas meron pa ho yan sa veterinary, no? So, sa tao ho, wala. Sa ibang country, meron. Sa Philippines ho, wala, no? And may special formulation ho yan, ang UP. But yung common drugstore po, wala. Sa atin ho, hindi ho praziquantel. Yung atin hong blood cleansing na binanggit ko can kill not only bacteria, but also virus, fungus, and parasite, no? So, kaya may treatment po tayo dyan. Kaya pag nagpapa-blood cleansing ho kayo sa amin, sakul na po yan, no? Kung kayo ho ay natira sa mga lugar na, ayun ho, endemic yung schistosoma. Ang life cycle ho niyan, so number 1, eggs ho muna sila. Yung parasite ho, magre-release ng eggs sa water via
urine or feces ng infected individual. So yung tao hong infected, yung ihi nun, tsaka fecal matter, tapos na-release yan sa fresh water, no? Then yung exo, maghahatch yan into Miracidia that infect specific snail species. Then, from Miracidia, magiging Cercaria. So, sa loob ho ng snail, yung Miracidia magmamature to infected Cercaria, which is yun ho ang marirelease sa water. So yung itlog ho galing sa urine or feces ng taong infected, marirelease ho yan maghahatch ho yan sa water, na yung Miracidia ho ang mag-i-infect sa snail species. Then sa loob naman ho ng snail, magmamature ho yung Miracidia into infected Cercaria, which is yun ho ang marirelease sa tubig, at yung Cercaria ho ang magpe-penetrate sa human skin and enter the bloodstream natin. So doon ho makakapasok. Kung naglakad ho kayo sa mga fresh water, no, papasok po yan sa pores ng ating feet and legs. Papasok po yan sa dugo natin, magmamigrate po yan sa veins ng liver, intestines, or bladder, depending ho sa species. And ang simptomas po niyan, depende sa stage. Meron ho kasi yung acute phase, so wherein the patient will have rashes, fever, chills, cough, headache, and muscle pain. Which is, kung mapapansin nyo, napaka-general ho nung symptoms an ordinary person with a flu will also have the same symptoms. So, napaka-general ho. Kaya, hindi nyo ho mapipinpoint agad na it is schistosoma. Sa chronic phase naman ho, results from the immune response to eggs that is trapped in the tissue. So magkakaroon na ho yan ng intestinal schistosomiasis, wherein magkakaroon ng abdominal pain, diarrhea, bloody stool din ho ito, no? Liver fibrosis, and portal hypertension, no? So doon pa lamang ho magkakaroon na ho ng fibrosis ang liver, leading to cirrhosis of the liver. And sa urinary, meron ho kasing intestinal, meron hong urinary. Sa intestinal ho, ito ho yung Schistosoma japonicum, and sa urinary, hematobium. No? Tatlong klase ho kasi ang schistosoma: Manzoni, japonicum, and hematobium. No? So, meron din ho itong hematuria or blood in the urine. No? Tapos frequent urination. Then, madadamage ho yung urinary bladder. At magkakos din ho ito ng kidney failure and increased risk of bladder cancer. No? Komplikasyon ho niya, ayan, mauuwi na ho ito sa liver cirrhosis and portal hypertension, cancer. At ang growth and development po nito, delay ho sa children. For diagnosis, so microscopic examination ho ng eggs sa stool or sa urine sample. Also, pwede rin hong serological test, antibody or antigen detection ng schistosoma, or imaging, pwede rin hong ultrasound or endoscopy to assess organ damage. So for prevention, kung kayo ho ay nakatira doon sa mga endemic areas na ating sinabi, you need to avoid contact with contaminated water. Actually, talaga hong may mga pasyente kaming infected ng schistosoma. Kasi pwede ka kasing carrier contaminated ka pero wala ka pang symptoms, no? And proper sanitation, i-prevent yung human waste from contaminating water sources, no? And snail control.
kailangan ho i-reduce ang population ng intermediate snail host. O ayan ho, pinapakontrol ang snail. O tapos tayo naman dito sa Metro Manila kumakain ng snail, no? So that is for your information. Sa mga hindi ho nakakaalam, huwag ho kayong kumain ng snail. Hindi ho ba ginagataan yan? Ginagawang escargot. Sineserve ho yan sa mga eat all you can na Filipino ang dishes. So, sa Kabalen ho at saka sa Kamayan, meron yan, no? Lagpasan nyo ho, huwag nyong kainin. And, of course, health education to raise awareness about the transmission and prevention. And mass drug administration, no? So, regular treatment, binibigyan ho ng gamot once every 6 months. Yung mga area ho, no, ng endemic for schistosoma. But sometimes, hindi pa rin ho siya enough. At marami hong pasyente na infected, pero ho asymptomatic. Lalo na ho sa early stage ng infection, during ng early phase, when the parasite are still immature, or fewer eggs pa lang ho are present. Yung mga symptoms ho niyan may be mild or absent. Immune response, yung iba hong individual may mount up partial immune response that suppresses yung severity ng symptoms. Especially ho, pagka yung immune system kinakaya niya, can manage the presence of the parasite effectively. Sa Philippines po, Schistosoma japonicum ang mas meron tayo dito, no? Asymptomatic presentation ho siya. But during asymptomatic, yung parasite ho still cause long-term damage. So, ibig sabihin, nagmumultiply pa rin ho siya kahit wala ka pang symptoms. Sa liver ho, patuloy ho ang damage niyan sa liver, sa intestine, sa urinary bladder. At pagka hindi ho yan detected and treated, it can lead to complication like fibrosis of the liver, magpepeklat ho, organ dysfunction, syempre masisira ho yung organ kung nasaan siya, or increased risk of urinary bladder and liver cancer. Kaya be careful ho, yung mga mahilig sa travel kayo ng travel, tapos hindi nyo alam yung mga endemic areas for a disease like this, no? Bakasyon kayo dun sa mga lugar na binanggit natin, sa Leyte, sa Samar, sa Sorsogon, then hindi nyo alam yung ganyan, pasyal kayo sa ilog, no? Yung mga ganun ho ba, kailangan before you go to a certain place, kailangan i-investigate niyo yung history o mga sakit that is common doon sa lugar na yun, no? Para ready ho kayo, or kung alam ninyong medyo may mga sakit na ganyan, wag na ho kayong pumunta doon. So, may mga tao ho kasing sobrang hilig sa travel. Makapag-travel lang, para ho may ipopost sa Facebook. No? So, wag ho ganun. Isa ho sa pinakamatinding sakit or parasitism at mahirap hong gamutin ang schistosomiasis. Wake-up call for all diabetic and obese patients. So, meron ho tayong anti-diabetic and anti-obesity protocol. Ito hong protocol na to ay unang-una, it is magic. Kung palagi kong sinasabi na walang magic, but this time, ito hong protocol na to is magic. Meaning, instant po ang result niya. Kaya magugulat kayo, no? And also, kami lang ho ang meron nito. Hindi nyo ho ito makukuhang treatment na to sa iba. Kaya samantalahin nyo ho ang pagkakataon na merong ganito. At pangatlo ho, kahit na ho walang effort. Meaning, kahit ho hindi kayo uminom ng gamot ninyo at hindi kayo mag-inject ng insulin ninyo, yung mga gusto hong pumayat kahit na ho hindi kayo magbawas ng kain ninyo. Very effective po ito, kaya pumunta ho kayo at magpagamot kayo sa amin habang wala pa ho kayong komplikasyon.
lalo na po yung may mga komplikasyon na. Yung mga dinadialysis, yung mga mapuputulan ng paa, now is the right time for you to come to us. IB mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 7356. Good PM po. Worried po ako at first po sumasakit ang left tuhod ko at mas masakit sa gabi. Nawawala din naman but last night pagtiklop ng tuhod ko, napakasakit itayo or iunat. This morning, hinihila ko na lang paglakad ko to avoid pain. After my session today, ganun pa rin ang lakad ko, paika-ika. Hindi po nawawala. Masakit pag lumalakad. Sumasabay na rin ang right tuhod. Okay, so hindi nyo nabanggit yung edad ninyo, no? Kasi isa sa, kung tayo ho face to face, syempre makikita ko yung edad ninyo and I can ask if nagka-trauma kayo before that happens. So, kumbaga, kung may trauma, nalaglag kayo o kung ano man hong physical trauma na nangyari dyan bago nagkaganyan. But if wala, and you are already medyo senior and lagpas na sa senior, of course, ang una hong iisipin ng doctor is osteoarthritis. Yan ho kasi ang pinaka-common. So, kumbaga, wear and tear. So, ibig sabihin, tumatanda, syempre mas gamit. So, nauupod din ho yung mga cartilage, ligaments, yung buto dyan sa area na yan. Now, I always tell you na yung mga elderly po, na kahit hindi pa ho kayo elderly na medyo may problema na ho sa paglakad, pumunta ho kayo sa amin, magpalista ho kayo kasi may protocol ho kami dyan. And hindi lang ho basta pain reliever. Kasi kung pain reliever, you can easily access naman ho yan sa butika. Kaya lang ho, hindi ho pwedeng araw-araw dahil sa ang side effect ho ay nakakasira ng kidney. And kaya lang ho, yung iba napipilitan gumamit, whether they know or they do not know na nakakasira ng kidney, it is because di ho sila makalakad, di ho sila makatayo, hindi sila makatrabaho. So sa amin po, hindi ho namin tatanggalin lang yung pain, but isi-self-repair ho namin yung inyong tuhod. So kailangan seryoso kayo sa treatment kasi pag kayo ay matanda na, kung gayong edad pa lang, ganyan na, baka maging bedridden kayo at alagain. Yun po ang ayaw natin. Ngayon pa lang, agapan na ho na huwag kayong maging alagain at bedridden. Tapos, kung kailan wala na kayong income, ayan ho, hindi kayo nakakasigurado kung mga anak ninyo at apo ay willing kayong gastusan. Buti ho kung may pambayad kayo ng caregiver 24/7. Pantayang oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista sa ating clinic. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang po magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917 810-6169.